Ngayong isang araw na lamang bago ang pagdiriwang ng traslasyon, patuloy na dumadagsa ang mga deboto dito sa Quirino Grandstand para sa paghalik sa itim na Nazareno, dala ang kani-kanilang mga hiling at panalangin. Mangiyak-ngiyak ng aking interviewin si Aling Luz Di Maun, isang deboto ng itim na Nazareno. Ito'y dahil naaalala niya ang kanyang anak na lagi niyang kasakasama sa pagpapanata. Nito lamang kasing nakaraang taon ay namatay ito dahil sa iniindang sakit. Kaya naman ganito na lamang kaemosyonal si Nanay Luz. Ang kanya kasing anak ay isa umunong patunay na himala ng Nazareno sapagkat matapos ang pagpahid nito sa imahen noong Enero noong nakaraang taon ay naging maganda ang kalagayan ng kanyang anak at nakasama pa nga niya ito hanggang Marso. Ngayon, mag-iisang taon na sa March 28 ang anak ko namamatay. Hindi ko pa rin matanggap pero para sa akin, buhay ang anak ko. Kasama ko siya rito sa Nazareno ng Panata. Aming ding natagpuan ang 87 anyos na deboto na si Lola Nelda. Na pagmamalaki niya ay noong bata pa lamang ay nagdedebosyon na siya sa itim na Nazareno, na kahit siya'y naka-wheelchair na ngayon ay pinagpapatuloy pa rin niya ang pagpapanata. Panalangin niya, sana gumaling ako. ano po ba yung sakit niyo po? Ayan pa, hindi ko makalakad. Naabutan rin namin ang pamilyang ito na sama-samang pumila para sa paghalik sa imahen ng itim na Nazareno na siyang ipinagbaliban ang kani-kanilang pasok sa trabaho at klase para lamang magdebosyon. Buo talaga yung paniniwala namin sa kanya na lahat ng kahilingan namin natutupad naman din. Ilan lamang sila sa mga debotong humabol sa huling araw ng paghalik sa imahen ng Poong Nazareno. Mula pa noong Sabado nang magsimula ang paghalik sa itim na Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Ngunit hindi na ito tulad ng dati dahil pinagbabawalan na ang paghalik sa mismong imahen at maaari na lamang magpunas ng panyo o itinuturing na pagpupugay. Ito'y ikinalungkot ng mga deboto ngunit mas lamang ang pagkagalak dahil sa muling pagbabalik ng traslasyon matapos ang 3 taon. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng 2 hanggang 3 milyong mga deboto, mas hinigpitan pa ng Philippine National Police ang seguridad. Panawagan naman ng PNP, huwag na umanong makiisa sa translasyon kung may iniindang sakit o physical difficulties. Para sa kaligtasan ng mga deboto, mahigit 13,000 kapulisan ang ide-deploy sa Translasyon 2024. Panawagan naman sa publiko, hinihikayat ang lahat na magsuot ng face mask at kung magdadala ng bata ay suotan ito ng ID. Kung sakaling mang ito'y mawala ay mabilis mahanap. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.